Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,327 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo at malapit na po tayo sa ating 10,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-ingat po tayo lagi lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Okay? Ngayon, pag-usapan naman natin ay balik po tayo dyan sa Maynila. No? Ito po maliwanag po na ang Maynila ay para kay Yorme Isko Moreno sa 2025. Yan po ang katotohanan dyan ha. Ngayon, ayon kay Mayora Hani Lacuna ay tila bagang lumalaban na rin, no? Palaban na rin sa mga black propaganda daw. Okay? Sabi niya, walang tigil na black propaganda kontra Lacuna admin, tinira na ni Mayora Hani Lacuna. Binira ni Manila Mayora Hani Lacuna ang tila bagang non-stop black propaganda laban sa kanyang administrasyon, kasabay ng kanyang panawagan sa mga residente na laging kumuha ng tamang impormasyon sa mga reliable sources tulad ng barangays. Siyempre, mga barangays, kakampi naman sa'yo. Sa halip na umasa sa social media, platforms na di maiasahan at credible, kung minsan at madalas pa ay fake news po ito. No? Okay. Ang pahayag ni Lacuna ay kasabay din ng pagbibigay suporta nila ni Vice Mayor Yul Serbo sa mga chairmen habang nag-iikot sa mga barangay na magsasagawa ng kanilang second semester CY 2024 Barangay Assembly sa temang talakayan sa barangay, aktibong diskusyon sa pamayanan tungo sa magsigla at maunlad na bagong Pilipinas. Ito ay mandato ng Department of the Interior and Local Government. Siyempre, gagamitin itong mga forum na ito para sa kanilang mga interes. Inangasan ng alkalde ang fake news na pinapakalat ng kanyang political rival na mga senior citizens ay pinagkakitan ng kanilang monthly allowances at wala siyang ginagawa bilang alkalde. Nako po. Sabi ng isang Marites, inaapi daw namin ang mga seniors at di natatanggap ang allowance. Sabi ni Lacuna, sabay tanong sa mga senior citizens na naroon kung natatanggap nila ang kanilang mga allowances, kung saan sinagot naman ito ng apirmado. Siyempre, sasabihin nilang yes, nasa harapan eh. Maliban sa updated senior allowance payouts, nilagdaan kamakailan ni Lacuna ang city ordinance na ginagawang doble ang monthly allowance sa mga seniors at mula 500 ay magiging 1,000 na ito simula 2025. Nako, 12,000 sa isang taon. Hindi lahat ng nasa Facebook o YouTube ay totoo. Marami pong fake news ngayon. Pero siyempre, pagkakalam po natin ang ating hashtag Walk with Lan channel ay hindi fake news. Yung wala daw akong ginagawa, fake na fake po yan. Wala naman po nagsasabing wala kang ginagawa, Mayora. Halos walang ginagawa. Di lang ako mahiling mag-post ng mga ginagawa ko at walang camera lagi nakasunod dahil tahimik ako nagtatrabaho at nagdadala ng serbisyo diretso sa tao. Talaga ba? O sige na nga po, ganun po talaga. Linggo-linggo ay dinadala nila Lacuna at Serbo City Host Essential ang basic services na direkta sa mga barangay sa pamamagitan ng Kalinga sa Maynila program. Dito ang mga residente ay nagagawang i-area kanilang mga concerns, reklamo at katanungan ng direktang tinutugon naman ng city official sa pangunguna ni Mayora Hani Lacuna mismo. Nako, pag ganyan, maganda rin naman po. Tuwing may kalinga, ang mga residente ng scheduled barangays ayon kay Lacuna ay nagkakaroon ng pagkakataong mag-avail ng mga wide-ranging services na karaniwan dahilan kung bakit napupunta sila sa Manila City Hall. Ang kailangan lang nilang gawin ay pumunta na diretso sa stall na nagbibigay ng particular serbisyong kailangan nila. Ang lahat ng ito ay libre at walang bayad. Nako po, sinabi pa nila kuna na mga stalls ay tinatauhan ng mga kamali mula sa mga departments, bureaus or offices na nag-alok ng serbisyo tulad ng free check-ups and medicines, vaccinations of pets, replacement of processing of IDs, purchase booklets para sa senior citizens, PWDs, solo parents, birth, marriage, at death certificate din. Binanggit din ng Lady Mayor ng City's Public Office, Employment Service Office ay naroon din upang magbigay ng job opportunities para sa mga unemployed.
Samantala, may hirap ng gano'n. Unemployed, dapat may training din, di ba? Binanggit din ng Lady Mayor na City's Public Employment Service Office ay naroon din upang magbigay ng job opportunities para sa mga unemployed. Samantala, hindi kayat nila kunang residente na makiisa sa barangay assembly. Tama, makiisa po kayo, pero hindi dapat naman na iboto siya. Sa ilalim ng local government code, ang mga barangay ay required na magsagawa ng barangay assembly kada semester upang maging malalaman ng kanilang mga nasasakupan ang ginagawa ng mga barangay, lalo na sa mga gastusin at sa pondo. Tama naman yun, di ba? O, sige po. Ako ay hanggang dito lang po, medyo masama po ang ating pakiramdam lately. Okay, pero hanggat maaari, nagbibigay pa rin tayo ng serbisyo at impormasyon sa ating mga tagapakinig. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Basta ang Maynila ay para kay Yorme Isko Moreno. Salamat po na marami.